Alam niyo po ba na wala akong daddy? Tanong ni Cindy habang nagsasalin kunwari ng tsaa sa maliit na cup na nakahain sa harap ni Adrian. Bakit naman? Anong nangyari sa kanya? Hindi ko po alam. Ang sabi ni Mami, nasa Dubai raw. Pero ni minsan hindi ko siya nakita sa personal kaya ayun, wala rin po kaming balita. Ang sabi rin ni Mami, masyado pa raw akong bata para malaman ang tungkol sa dahilan ni Daddy. Natutuwa nga po ako, kuya. Ngayon na nandito ka na, may daddy na ako. Nagdahil sa pagkabigla ay halos maibuga ni Adrian ng tubig na pinainom ni Cindy sa kanya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Pretending and lying are both acts of deception, but they have distinct differences and implications. Pero tulad nga ng sinasabi nila, kakambal pa rin daw ng pagpapanggapang pagsisinungaling. Bakit nga ba nagpapanggap ang isang tao? Para ba mailigtas ang sarili niya? At bakit naman nagsisinungaling ang isang tao sa kapwa niya? Dahil ba may gusto siyang makuha mula sa ibang tao upang mamanipula niya ang mga ito? Ang sabi nila, kung mahal mo raw talaga ang isang tao, gagawin mo ang lahat ng makakaya mo para lang masabi mo sa kanya lahat ng totoo at lahat ng gusto niyang malaman mula sa'yo. Paano kung dumating sa puntong may humadlang sa mamumuo ninyong relasyon? At paano kung hindi mo magawang masabi sa kanyang totoo dahil natatakot ka sa problemang maaari niyang kaharapin kapag umamin ka sa kanya? Hahayaan mo na lang ba siyang mawala sa landas mo sa paglilihim mo sa kanya? O magsasabi ka sa kanya ng totoo kahit na alam mo sa sarili mong maraming mawawala sa'yo sa oras na umamin ka sa kanya? Holy shit! Mura ni Mau sa sarili ng sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Gulat siyang umalis mula sa pagkakahiga at agad na binalingan ng tingin ng binatang tulad niya ay malalim pa ring natutulog sa tabi niya. Hindi niya alam kung bakit pero tila nakaramdam siya ng kung ano sa puso niya. Nagsisisi ba siya sa nangyari sa kanila kagabi? Gusto niya lang namang ikitilin ang sarili niyang buhay pero bakit ganito ang kinalabasan ng ginawa niya? Dahil ba ito sa alak na nainom niya kagabi kaya siya nawala sa katinoan? O talaga bang sinadya ng lalaking to ang kahinaan niya? Lalo na't nasa sistema pa niya ang alak kagabi nang may nangyari sa kanila. Ano ba itong nagawa mo, Mau? Galit niyang bulong sa sarili bago siya umalis sa kama ng mahinahon at nagmamadaling dinampot lahat ng mga damit niyang nagkalat sa sahig. Hindi niya alam kung matatawa ba talaga siya sa sarili niya o ano. Parang kahapon lang kasi gusto niya nang mamatay. Iyon ang dahilan kung bakit naririto siya sa resort na to. Hindi niya lang talaga alam kung paanong nauwi sa ganito ang lahat. At ang lalaking yon, hindi ba trabahador lang sa resort ang binatang nakaniig niya kagabi? Saan ka nagpunta kagabi, Mau? Galit na saad ng kaibigan niya nang sandaling makarating siya sa opisina niya. Alam mo namang hahanapin ka ni Kuya, hindi ba? Ni minsan ba inisip mo man lang ba ang kuya ko bago ka gumimik at nagpakalayo-layo? Alam mo ba kung anong ginawa mo, Mau? Leslie, wala akong panahon sa... Eto na naman tayo. Natatawang saad ng kaibigan niya. Nalihim niya na lang ni inismeran bago siya dumiretso sa mesa niya at doon ay padabog na binuhay ang computer niya. Ganito na lang palagi ang setup sa opisina nila. Papasok siya, magtatrabaho. Guguluhin ang kaibigang para bang hindi kaibigan ang turing sa kanya. At kung minsan, nandito pang kapatid nito para sirain ang araw niya. Palagi na lang ganito. May magbabago pa ba sa cycle ng buhay niya? Hindi na rin naman siya nagtataka pa sa kung bakit gustong-gusto niyang kitilin ang sarili niyang buhay kahapon. Si Samuel at ang kapatid niyang ito ang dahilan kung bakit minsan ay tinatamaan siya ng anxiety at panic attack. Ang mga patutsada naman ni Leslie ang nagiging dahilan kung bakit minsan ay natitrigger din siya sa buhay na meron siya. Kung ganitong sitwasyon lang din ang bubungad sa kanya sa araw-araw, mas gugustuhin niya na lang na mawala ng hininga nang matapos na ang lahat ng paghihirap niya sa kamay ng magkapatid na to. Kung alam ko lang na ganyan ang ugali mo. Ano? Kunot na niyang tanong ng muli niya na namang narinig ang linyang yon mula sa kaibigan niya. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo na wala akong gusto sa kuya mo, Les?
Leslie, may sarili akong buhay. Hindi ko pwedeng turuan ng puso ko kung kanino ako magmamahal. Nilinaw ko na yun kay Samuel, hindi ba? Ngayon, kung hindi niya matanggap ang desisyon ko, kasalanan niya na yon. Mahal ka ng kuya ko, Mao. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Galit nitong sigaw sa kanya, na bahagya niya pang ikinapikit, lalo na nang maghisterya ito sa harapan niya. Mahal ka ng kuya ko, okay? Bobo ka ba talaga? Kailangan ko pa talagang ulit-ulitin sa'yo mga bagay na yon? Ilang beses ko din bang kailangan sabihin sa'yo na wala nga akong gusto sa kuya mo, Leslie? Tanong niya pagkatapos kumuha ng lakas ng loob upang ibalik sa kaibigan ang katanungang yon. Nang hindi ito kumibo at seryoso nang nabumaling ng tingin sa kanya, walang ibang nagawa si Mao kung hindi ang matawa na lang na mas lalong ikinakunot ng noon nito. Alam mo ba kung anong ginagawa niyo ng kuya niyo sa akin? Minamanipula niyo ako, Leslie. Hindi dahil sa kaibigan kita noon pa man, pwede na akong sumunod sa kahit na anong gustuhin mo. I'm so sick of it. Palagi na lang lahat ng gusto mo yung nasusunod. I don't like Samuel. Now, kung hindi mo maintindihan yon, kung hindi yun maintindihan ng kapatid mo, tingin ko kailangan ko na talagang putulin ang connection mo sa akin. What the fuck are you saying, Mao? I'm done with you. Sagot ni Mao. Magmula sa araw na to, ayoko na makita pang mukha mo rito. Inabot pa ng ilang minuto si Leslie sa pagkatulala nang dahil sa pagkawindang sa naging desisyon ni Mao. Hindi kalaunan ay natawa na lang ito at dinaan na lang sa tawa ang desisyon ni Mao. Kaya naman walang ibang nagawa si Mao kung hindi ang mapailing na lang sa tinura nito sa harapan niya. If that's what you want, then fine. Tapos na rin ako sa'yo. Angel naman ni Leslie bago siya nagdesisyong lumabas ang opisina niya dahil sama ng loob niya mula sa naging desisyon ni Mao. Medyo mahirap kay Mao ang desisyong ginawa niya, lalo na't may malaking papel din naman si Leslie sa buhay niya. Kung yun na lang din ang natitira niyang paraan para lang magkaroon siya ng peace of mind sa buhay, then sa tingin niya hindi niya na pagsisisihan ang desisyon niyang yun. Kaibigan. Kaibigan pa bang maituturing yun kung ganun ang mindset ni Leslie sa buhay? Kung tutuusin ay si Leslie pa dapat ang kauna-unahang tao na makakaintindi sa kanya. Hindi niya alam kung dahil lang ba ito sa kuya niya o baka naman ganun lang talaga ang ugali niya pagdating sa kanya. Nawala siya sa konsentrasyon sa meeting nang sadaling dumuwal siya sa kalagitnaan nito. Lahat halos ang mga empleyadong nagpipresenta sa harapan at lahat ng board members na kasama niya sa meeting na iyon ay nagulat sa biglaan niyang pagduwal kaya naman bahagya pang natigil ang meeting nila. Sandali lang. Kung halos may 2 linggo niya nang nararanasan ang lahat ng ito at kung may ilang beses na rin siyang naduduwal tuwing umaga, ibig bang sabihin nito ay, buntis ka, ma'am. Saad ng doktor na agad niyang kinonsulta pagkatapos niyang makapagpaalam sa mga kasama niya sa meeting kanina. Mabuti na lang at hindi siya hinimatay. Dahil kung sakali mang hinimatay siya sa gitna ng meeting, alam niyang malaking problema iyon. Mabuti na lang talaga at medyo mababait lahat ng kasama niya at pumayag lang mga ito na i-move ang meeting nila sa susunod na linggo. Dahil kung hindi ay natitiyak niyang malaki talaga ang problemang ito. Dok, baka naman nagkakamali lang kayo. Natatawa niyang saad bago nakaramdam ng panlulumo nang maalala niyang nangyari sa kanila ng binatang nagtatrabaho sa resort na pinuntahan niya may 1 buwan nang nakalilipas. Sigurado po ba kayo, Dok? Baka po nagkakamali lang kayo. Irregular lang kasi talaga ang mens ko at... Yes po. Kahit na irregular ang periods ninyo, posible pa rin na mabuntis kayo, ma'am. It can still ovulate pa naman. Sagot nito sa kanya na mas lalong ikinabagsak ng mga balikat niya sa dismaya. Kung gusto niyo po, pwede ko po kayong bigyan ng pregnancy test para in case lang na hindi kayo naniniwala sa result dito sa laboratory, pwede niyo pa rin siyang itry sa bahay para mas makampante kayo. Dagdag pa nito na hindi niya nakinibo. Nang mga oras na yun ay wala nang ibang nagawa pa si Mao kung hindi ang hawakan ng tiyan niya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya ng mga oras na yun kaya naman nang mapansin siya ng doktor na wala na siyang sasabihin, wala itong ibang nagawa kung hindi ang magpaalam sa kanya upang daluhan na ang ibang pasyente. Ngayon nabuntis na siya at wala siyang ideya sa lalaking nakabuntis sa kanya. Paano niyang palalakihin ang batang yon kung wala itong ama na tatayo sa tabi niya? Mayaman si Mao at lumaki sa isang kilala at mayamang pamilya. Kaya naman hindi na problema para sa kanya magpalaki ng bata nang siya lang mag-isa. Wala na rin namang problema kung magbuntis siya dahil nasa tamang edad na rin naman siya. At natitiyak niyang magugustuhan din iyon ng mga magulang niya.
Ang problema nga lang, ano na lang ang iisipin ng mga taong nakapaligid sa kanya kapag nalaman nilang buntis siya at wala man lang siyang maipakilalang lalaki sa kanila? Ano na lang ang iisipin ni Leslie pag nagkataon? Magagalit din ba si Samuel dahil halos 5 taon siya nitong hinintay pero mauuwi lang pala sa walang paghihintay niya? "Oh ma'am, napadalaw po kayo ulit." Bati ng babae sa front desk nang sandaling pumasok siya sa loob ng resort na yon. 2 buwan na ang nakalilipas simula nang mangyaring milagrong iyon sa resort na iyon. Alam niya na dito nagtatrabaho ang lalaking yon bilang bellboy. Hindi man naging pamilyar sa kanya ang itsura nito dahil nga sa langung-langu siya sa alak ng mga panahong yon, nakasisigurado pa rin siya sa maliit na detaling yon, na dito nga nagtatrabaho yung lalaking yon base sa uniform na suot nito noon. Walang iba nagawa si Mau kung hindi ang alisin ang eyeglasses na suot niya bago siya bumaling sa babaeng nasa front desk. Hindi na rin naman nagulat pa ang dalaga nang makita niya ang halos namamaganang mata ni Mau. Dahil ba iyon sa allergy? O baka naman sa kakaiyak kanina? "Yes, may itatanong lang sana ako." Saad nito na marahan naman itong tinanguan. Dahil nga sa madalas na magpunta roon si Mau, sa tuwing nasa bakasyon siya, hindi na rin naman bago para sa mga empleyadong naroroon ang presensya ni Mau ngayon sa harapan nila. "May kompleto ba kayong pangalan ng mga empleyadong nagtatrabaho rito sa resort ninyo?" Tanong niya nang bahagyang ikinaangat ng kilay ng dalagang kaharap niya. "May hinahanap sana akong tao hanggat maaari, yung mga empleyado sana nagtatrabaho sa poolside every night shift." "Ah, yung mga empleyadong nasa night shift." Ulit nito na marahan niyang tinanguan. Hindi na po ako sigurado ma'am eh. Last month lang po ay nagtanggalan sila ng mga empleyado. May listahan naman po kami pero hindi ko po alam kung nandito po sa listahang to ang empleyadong hinahanap ninyo. Dagdag pa nito. Ilang sandali lang ay inabot na nga ng babae sa front desk ang listahan ng mga empleyadong tinutukoy ni Mau. Sa kasamaang palad ay wala naman siyang nakita roon kaya naman tulad ng inaasahan, bagsak na naman ang balikat niya nang dahil sa dismaya nang dahil sa nangyari. "Alam mo ma'am, hindi po hinahanap ang mga ganyan." Saad ng sekretarya niya isang umaga, dahilan upang bumaling siya ng tingin dito. Ang sabi nila kapag one night stand lang daw. Kung may mabuo man at hinanap kayo ng kung sino man na nakasabi niyo nung gabing yon, swerte kayo. Pero halos lahat ng mga kakilala ko na pumapasok sa ganyang klase ng, alam niyo na, nabubuntis na hindi sinasadya. Hindi sila naghahabol kasi ginusto naman nila in the first place yung ginawa nila. Hindi rin naman sila hinahanap ng mga lalaking alam mo na, putol nitong sambit bago nagkipit ng balikat dahilan upang mapayuko na lang siya sa mesa niya. "2 lang po yan ma'am. Kung may mabuo, nasa sa inyo na po yan kung itutuloy niyong mag-isa o hindi naman kaya dadaan po kayo sa illegal na paraan, which is to abort that child." May punto naman ang sekretarya niya. Bakit nga ba siya maghahanap kung ginusto niya rin namang mangyari ang lahat ng ito? Baka nga ang batang ito pang maging dahilan para tantanan siya ni Samuel at ng kapatid nito. Sa kabilang banda ay ayaw niya rin namang ipalaglag na lang ang batang nabuo sa sinapupunan niya. Ayaw niyang pumatay ng kawawang sanggol dahil ginusto niya rin naman ito at isa pa ay kasalanan sa Diyos ang bagay na yon. Bakit niya ilalaglag ang sanggol kung nung una pa lang alam niya na sa sarili niyang wala naman itong kinalaman sa lahat ng mga nangyayari sa buhay niya? "Maui!" Sigaw ni Samuel sa koridor. Agad na napabaling lahat ng empleyado sa gawin nila nang marinig nila ang pagsigaw nito. Kilala na ng mga empleyado niya si Samuel bilang isa sa mga masugid niyang manliligaw noon pa man, kaya naman hindi na rin sila nagtaka pa ng sandaling magtungo iyon sa opisina niya ng hapong yon. Gusto nga sana niyang tumakbo nang marinig niyang galit sa tono nito. Ngunit ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para lang magmukhang kalmado kahit na naguhurumentado ng puso niya ngayon nang dahil sa kaba sa presensya ng lalaki ngayon ay galit nang naglalakad patungo sa gawin niya. Halos mabali naman ang braso niya nang marahas itong hablutin ang braso niya, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapaigik na lang sa kinatatayuan niya. "Ano ba, Samuel?" Sigaw niya bago niya sinimulang bawiin ang braso niya na hindi naman ito binitawan. "Sinasaktan mo ako!" "Talagang masasaktan ka sa akin, Maui. Sinasabi ko sa'yo." Banta nito dahilan upang galit siyang bumaling ng tingin dito. "Ano tong balitang nakakarating sa akin? Buntis ka? Nagpabuntis ka? Sinong ama ng hayop na yan?"
Don't you dare say that! Sigaw ni Mao bago niya hinablot ang kamay niya. At sinampal na mabilis si Samuel na ikinalisik naman ang mga mata nito bago muling bumaling ng tingin sa kanya. Ang kapal naman ng mukha mong tawagin hayop ang anak ko. How dare you? Bakit, hindi ba? Tanong ni Samuel bago nag-histerya ang natawa na hindi naman ikinabago ng reaksyon ni Mao sa harapan niya. Mao, ako nagmamahal sa'yo. Hinintay kita ng 5 taon pagkatapos ay magpapabuntis ka lang sa ibang lalaki. Sige nga, sinong ama niyang dinadala mo? Yung driver niyo ba? Isa ba sa mga empleyado mo? O baka naman nagbayad ka lang ng lalaki para lang galawin ka? Muling ginawaran ng isang malakas na sampal ni Mao si Samuel, kaya naman hindi niya naman na nagawang ituloy ang sasabihin niya. Mabuti na lang at may mga guard na pumunta sa lugar niyon para lang hawakan si Samuel, na nung una ay nagpumiglas pa ng kalad ka rin siya ng mga ito. Nagpapasalamat pa si Mao dahil kung hindi talaga dahil sa mga empleyado niya na nakarinig sa sigaw niya kanina, baka hanggang ngayon ay humihingi pa rin siya ng tulong para lang makawala kay Samuel ng mga oras na yon. Mao, mag-uusap pa tayo! Wala na tayong kailangang pag-usapan pa, Samuel. Hindi ba nabanggit sa'yo ng kapatid mo na pinuputol ko ng relasyon ko sa inyong dalawa? Angil niya, dahilan upang tatawa-tawang umiling ang binata habang patuloy sa pagbawi sa kamay niyang nananatili pa rin sa likuran niya. I'm fucking done, Samuel. You can't do this, Mao. Malaking utang ninyo ng mga magulang mo sa pamilya namin. Losing us means losing you and your assets. Saad nito na hindi naman ikinatinag ng dalaga. Hindi mo kami pwedeng putulin ng ganon-ganon lang, Mao. Hindi pwede. Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Mao kung hindi ang bumaling sa mga guard na humahawak sa kanya at utusan na nga itong ilabas ang lalaking yon na tinanguan naman ng mga ito. Ilabas niya na siya, kuya. You can't do this, Mao! Sigaw ni Samuel bago muling nagpumiglas. Bahagya na ring namumula ang mga mata niya sa galit kaya naman hindi na napigilan ni Mao ang sarili niya kung hindi ang mapaatras na lang. Maui, mag-uusap tayo! You can't do this! Sige po, ma'am. Sagot ng guard bago nila hinila si Samuel palayo sa kanya. Habang naglalakad palayo ay walang iba nagawa si Mao kung hindi ang pagmasdan ng mga empleyado niya na ilayo sa kanya si Samuel. Bago pa man tuluyang mapaalis sa lugar na iyon si Samuel, ay nagiwan pa ito ng isang nakakapanindig balahibong banta para kay Mao na nung una'y binaliwala pa nito. Isinusumpa ko, Mao. Babalikan kita! Sigaw nito bago siya nagdesisyong sumabay sa paghila sa kanya ng mga guard na inutusan ni Mao. Walang ibang nagawa si Mao kung hindi ang unti-unti na lang na napalood sa sahig habang inaalala ang lahat ng nangyari. Oo, may parte sa kanyang natatakot dahil hindi naman siya siguro sa kung ano man ang maaaring gawin ni Samuel sa kanya at mas lalong-lalo na sa anak niya. Ano na lang ang gagawin niya kung ang anak naman niyang balikan ito? Hindi kalaunan ay nagdesisyon na si Mao na sampahan ng kaso si Samuel dahil sa mga banta nito sa kanya. Ngunit bago pa man tuluyang gumulong ang kaso at maipatong sa binata, ay nakaalis na ito ng bansa na hindi nila nalalaman. Kaya naman bandang huli ay hindi pa rin nabigyan ng kaso si Samuel. Hindi na rin naman nagparamdam pa sa kanya si Leslie. Ang tanging alam niya na lang na nung mga panahong yon ay wala na sila at tuluyan na nga silang naglaho sa landas nilang dalawa ng anak niya. Sana lang talaga. At ito na ang huli dahil hindi niya alam kung anong magagawa niya sa oras na bumalik si Samuel at totohanin ng mga banta nito sa kanilang mag-ina. Mag-wish ka na, saad ni Mao habang nakangiting nakatitig sa ngayon ay 5 taong gulang niya na anak. Wala namang ibang nagawa ang anak niyang si Cindy kung hindi ang nakangiting pumikit bago niya pinagsalikop ang mga kamay niya at humiling na nga ng tuluyan sa sarili bago niya hinipan ng kandila ng cake na binili ni Mao sa kanya. Sa paglipas ng maraming taon, doon tila ba nagmamature si Mao. Kung dati wala siyang pakialam sa sarili niya at kung dati palagi niyang iniisip ang pagkitil ng kanyang sariling buhay, iba na ngayon ang nasa isip niya. Simula nang dumating si Cindy sa buhay niya, doon tila ba nagbago ang takbo ng buhay niya. Maging mga magulang niya ay napapansin niyon kaya naman hindi na rin nila naiwasang makaramdam ng tuwa para sa anak at apo. Minsan ay nakakaramdam sila ng dismaya dahil wala man lamang siyang maipakilalang ama ni Cindy sa kanila. Pero sa pagtagal ng panahon, hindi na iyon naging importante para sa mga magulang niya. Kaya namang palakihin ni Mao si Cindy, kaya naman para saan pa kung maghahanap pa siya ng ibang lalaki na pwedeng kukumpleto sa maliit nilang pamilya, hindi ba?
Anong hiniling mo, Cindy? Tanong ni Mao dahil lalo pang nakangiting bumaling ng tingin si Cindy sa kanya. Human-sized stuffed toy ba yan? Nope, mommy. Sagot ni Cindy sa kanya dahil lalo pang nakangiti niyang hinaplos ang pigtails ni Cindy. Tsaka ako na lang po sasabihin, mommy. Sa ngayon po, pwede po ba tayong mag-church to thank God? Nang dahil sa request ng anak, walang ibang nagawa si Mao kung hindi ang nakangiting tumango rito bago niya hinawakan sa braso ang anak niya upang maghanda na sa pag-alis. Mabuti na lang at day off niya ng mga oras na yon. Sa katunayan nga ay dapat may business trip siyang pupuntahan ngayon. Ngunit dahil sa request ni Cindy at dahil na rin sa payo ng mga magulang niya para sa kaarawan nito, hindi na rin tumuloy sa business trip na iyon. Oo, mahalaga ang trabaho niya. Ngunit hindi niya rin maipagkakailang unang-una sa mga responsibilidad niya ngayon ay ang anak niya. May 6 na taon niya na rin itong ginagawa kaya naman hindi na rin naman nagtataka pa ang mga magulang niya sa lahat ng excuse na ginagawa nito sa trabaho. Lalong-lalo na sa tuwing magkakasakit si Cindy at kailangang maidala agad sa ospital para ma-confine. Sa tuwing wala siya sa opisina niya, ang sekretarya niya naman ang gumagawa ng lahat, halos lahat ng trabahong iniiwan niya. Wala naman siyang inuuwing trabaho dahil para sa kanya, kapag nasa bahay na siya, wala siyang ibang kailangang pagtuunan ng pansin kung hindi ang responsibilidad niya sa anak niya. Kahit sino namang ina ay ganun ang gagawin para sa anak nila, hindi ba? Pagkadating sa church ay binilinan niya na lang ang driver nila na maghintay sa van. Magkasabay silang pumasok sa loob ni Cindy na magkahawak ang kamay. Mabuti na lang at kahit na maraming tao noong araw na iyon ay hindi pa rin sila nahirapang makahanap ng upuan sa dulong bahagi ng simbahan, kaya naman hindi na sila nagdalawang isip pa na dumiretso roon. Pinanood ni Cindy na lumuhod sa upuan ng nanay niya na ginaya niya rin di kalaunan. Kaya naman walang ibang magawa si Mao kung hindi ang mapangiti na lang. Habang nakaluhod si Mao sa upuan niya, doon niya dinalangin lahat ng hiling niya sa puong may kapal. Lord, alam ko na hindi ako perpektong ina para sa anak ko. Kahit na marami akong flaws at imperfections, binigyan niyo pa rin ako ng anak na magagabayan ko ng panghabang buhay. Gusto ko po sana magpasalamat dahil dinala at ipinakilala niyo sa akin ang anak ko ngayon. Dalangin niya sa sarili habang mariin nakapikit sa upuan niya. Gusto ko lang din po sanang hilingin kung ipagkakaloob po ninyo na sana makilala ko pa rin sa personal yung lalaki naging dahilan kung bakit nasa akin ngayon ang anak ko. Hindi ko siya sisisihin sa nangyari. Sa halip ay gusto ko magpasalamat sa kanya ng personal dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ko makikilala si Cindy at wala sana sa akin ang anak ko ngayon. Dagdag pa niya bago ngumiti at nagmulat. Medyo mataas na ang tirik ng araw sa labas ang sandaling mapadaan si Adrian sa labas mismo ng simbahan. Dahil nga sa madaming tao ang nagsisimba roon sa kadahilan ng fiesta sa barangay nila at nataon pa sa araw ng linggo ang misang iyon, hindi na siya nagbalak pang pumasok sa loob. Time-team lang siyang nananalangin sa labas bago siya pumikit at humingi ng tawad at tulong sa Panginoon. Kuya! Tawag ng isang bata kasabay ng pagtakbo palapit sa kanya. Mabuti na lang at tapos na siyang manalangin ng mga oras na yon bago siya nagmulat at bumaling ng tingin sa batang babae na ngayon ay nakatingala na sa kanya. Ano sa'yo, bata? Nakangiti niyang sambit dahilan upang dumuro sa loob ng mga itinitinda niya ang batang iyon. Gusto mong bumili? Gusto ko po sanang isa kaso po, hindi ako binigyan ng pera ng mama ko. Sagot nito bago ngumuso. Wala namang ibang nagawa si Adrian kung hindi ang mapabuntong hininga na lang. Bago niya kinuha ang lobong, tinuro ng bata at agad na inilahad dito na tinanggap naman ito. Wala po akong pera, kuya. Anito sa mahinang tono na ikinangiti naman ni Adrian bago siya yumuko sa harap ng batang babae. Okay lang. Make sure na aalagaan mo ang lobong yan, ha? Tanong ni Adrian na nakangiti at mabilis naman itong tinanguan bago nagtatatakbo palayo. Nang mawala sa paningin niya ang batang babae, tsaka lang nagdesisyon si Adrian na umalis na sa lugar na yon upang ilakuna nga ang mga lobong kung tutuusin ay hindi naman mabenta sa mga bata at matatanda ngayon. Wala naman siyang ibang makuhang trabaho kaya naman ang pagbibenta na lang ng mga lobong yon ang bumubuhay sa kanilang dalawa ng pamangkin niya. Dahil nga sa lumaki siya sa isang mahirap at hikahos na pamilya, hindi niya na nagawa pang tapusin ang pag-aaral niya. Ulilang lubos na rin siya tulad ng pamangkin niyang si Edmar,
Kaya naman siya na lang din ang bumubuhay sa pamangkin niya. Merong sakit sa puso si Edmar kaya naman kailangan nitong mag-maintenance. At iyon ang dahilan sa kung bakit kahit na mahirap para kay Adrian, mas pinipili niya pa rin kumayod ng kumayod para sa pamangkin niya. Silang dalawa na lang magkasama sa buhay, kaya naman sino pa bang magdadamayan kung hindi silang dalawa lang? Hindi ba? Habang naglalakad sa parke, hindi napigilan ni Adrian ang mapabaling ng tingin sa batang babae na sumisigaw patungo sa kanya. Marahan siyang bumaling ng tingin dito at halos mapaatras siya ng sandaling hawakan nito ang kamay niya at umaktong magpapakarga sana sa kanya. Kuya! Kuya, buhat! Nanginginig at halos nagmamakaawa nitong sambit na ikinakunot ng noo niya. Mabilis siyang binitawan ng plastic handle ng mga lobong dala niya at isinandali yon sa punong naroon bago siya nagdesisyong lumuhod sa harapan ng batang babae. Anong nangyayari sa'yo at bakit nanginginig ka? Nag-aalalang tanong ni Adrian dahilan upang mas lalo lang siyang makaramdam ng takot at awa para sa binata nang magsimula itong umiyak sa takot. Bata? Kukuhanin nila ako, kuya. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po ako. Tawagin niyo po akong anak para matakot sila. Pakiusap nito. Nang matanaw ni Adrian ang mga lalaking tumatakbo mula sa malayo, hindi na siya nagdalawang isip pa na sugurin ito ng suntok nang magsimula itong makipaglaban sa kanya para lang makuha ang batang iyon. Mabuti na lang at may mga pulis na naparaan sa park na iyon, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa na humingi ng tulong sa mga ito para lang maidala sa presinto ang mga lalaking nagbabalak na dumampot sa kawawang bata na humingi ng tulong sa kanya kanina. Gulo-gulo na ang buhok ni Cindy ng mga oras na yon habang wala sa sariling nakatitig sa mesa. Abala naman si Adrian sa pagbibigay ng statement sa police station nang matigil sila nang magmadaling pumasok sa loob ang isang dalaga. Namamaga pa ang mga mata ni Mau nang dumiretso siya sa upuan ni Cindy at naluluha agad itong niyakap na ginantihan naman ito ng iyak. Mommy, takot ako. Shh, baby. It's okay. Everything's fine, okay? Aniya bago niya hinarap ang mahal na anak at nanginginig na pinunasan ng mga luha sa gilid ng mga mata nito. Mommy's here. Mommy's here. Nandito na ako. Don't worry. Wala namang iba nagawa si Mau kung hindi ang muling yakapin ng anak, habang si Adrian naman ay walang iba nagawa kung hindi ang umiling na lang bago siya nagpatuloy sa pakikipag-usap sa pulis. Nang si Mau naman ang binalingan ng pulis para hinga ng statement, hindi na nagdalawang isip pa si Adrian na lumabas at doon na lang maghintay. Sandali na. Bakit siya maghihintay sa labas? Umaasa ba ako sa reward o sa pasalamat man lang? Aniya asik sa sarili bago natawa at sa halip na maawa sa sarili ay inayos niya na lamang ang lobong ibebenta niya para sa araw na yon. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba may kung ano siyang nararamdaman sa loob niya nang makita niya ang nanay ng batang yon. Maging ang batang babae na humihingi ng tulong sa kanya ay tila ba naging dahilan din sa kung bakit bahagyang naguhuramentado ang puso niya. Dahil ba yon sa kaba dahil sa nangyari sa bata? O baka naman nararamdaman niya lang iyon dahil hindi siya kailanman nagdalawang isip na tulungan ng mag-ina. Nang matapos sa pag-aayos ang mga lobong ibibenta niya para sa araw na yon, ay hindi na siya nagdalawang isip pa na maglakad palayo. Na hindi na rin niya hinintay ang mag-ina na lumabas dahil para saan pa nga ba? Naku ma'am, kung may ganito pa lang na nangyayari sa inyo noon pa man, bakit hindi niyo po subukang maghanap ng bodyguard? Tanong ng pulis dahilan upang bahagya pang matigilan si Mau. Kung nung una pa lang, alam niya na sa sarili niya na may banta sa kaligtasan yung dalawa ng anak mo, bakit hindi pa po kayo kumuha ng tao? Ang akin lang ma'am, para rin naman po sa ikabubuti ninyo. Not to offend you mama, pero mukha naman po kayong mayaman at may kaya. Huwag na rin po kayong magtaka kung bakit mainit ang mata sa inyo ng mga kriminal na yan. Kung hindi pa nga po dahil sa lalaki nagtitinda ng lobo kanina, baka nga po dinukot na yung anak ninyo at hininga na kayo agad ng ransom. Dagdag pa nito. Nang dahil sa sinabi ng pulis na kaharap niya ay doon lang bumalik sa alaala niya. Nautang niya nga pala sa tinderong yon ang kaligtasan ng anak niya. Kung hindi dahil sa lakas ng loob nito na makipagsuntukan sa mga lalaking yon, baka nga marahil ay tama ang pulis na nakausap niya. Kung hindi dahil sa kanya, baka nga hawak na ngayon ng mga sindikato si Cindy. Nasaan nga po pala siya? Tanong ni Mau pagkatapos ng ilang sandaling pananahimik sa sinabi ng pulis na kaharap niya. Pwede ko po ba siyang makausap? Nako! Usal nito bago bumaling sa paligid at muling lumingon sa kanya.
Hindi ko na alam kung saan siya nagpunta eh. Pagkatapos niya magbigay ng statement ay umalis na siya. Dumaan pa nga siya sa harap mo, hindi ba? Ng mga oras na yun ay wala namang ibang nagawa si Mau kung hindi ang lumabas kasama si Cindy. Nung una ay ayaw pa nitong lumabas dahil nga sa traumang inabot nito sa biglaan niyang pagdukot kanina. Ngunit mabuti na lang at hindi naman ganoong kalayo ang nilakad nila dahil bago pa man tuluyang makawala sa paningin niya ang binatang tumulong sa anak niya kanina, hindi na siya nagdalawang isip pa na takbuhin ang distansya nila nang makita niya ito hindi kalayuan. Sandali lang! Aniya bago niya hinawakan sa braso si Adrian dahil lalo pang tumigil ito sa paglalakad. Walang iba nagawa si Adrian kung hindi ang kunot noo siyang pagmasdan na maghabol ng hininga sa harapan niya bago siya tumawid sa pagkakatayo at bumaling sa binata ngayon ay seryoso nang nakatitig sa kanya. Pasensya ka na. Gusto ko lang sana magpasalamat sa ginawa mo sa anak ko kanina. Aniya na kahit nalilito ay tinanguan pa rin ni Adrian kasabay ng pagbuntong hininga. Nang wala malang kibo ang binata ay wala siyang iba nagawa kung hindi ang magpatuloy sa pagpapaliwanag sa kanya. Kakatapos lang namin magsimba kanina. Nung may nagpausok sa loob ng van namin kanina, hindi ko na alam kung anong nangyari. Wala na sa loob ng van yung anak ko kaya nagsimula na kaming mag-alala. It's a good thing na ikaw ang nahingian niya ng tulong dahil kung hindi, baka may iba nang nangyari sa anak ko. Thank you for saving my life, kuya. Saad ng batang babae na nasa gilid ng nanay niya na marahan niya namang tinanguan. Walang problema, sagot ni Adrian bago siya gumiti sa dalawa at agad na ginulo ang buhok ng batang babae na ikinanguso naman ito. Sa susunod, kahit na anong mangyari, huwag ka nang aalis sa tabi ng mami mo ha. Mag-aalala talaga sa'yo yan kapag may nangyaring masama sa'yo. Sabi niya bago siya tumango sa babae at naglakad na nga palayo. Wala namang ibang nagawa si Mau kung hindi ang matulala na lang bago niya naramdaman ang paglalakad ng binata palayo sa kanila. Nang makaalis si Adrian sa harap niya, ay tsaka lang niya naramdaman ang marahang pagkalabit ni Cindy sa kanya para lang makuha ang atensyon niya. Mommy, I want him. Hindi ba sabi ng pulis kanina we need some bodyguards? Bakit hindi natin siya kunin? Tanong nito na ikinabuntong hininga niya na lang. Please, Mommy, I want him to guard us. I don't trust anyone but him. Anak, hindi pwede. Wala ka kanina when he saved me, so bakit hindi pwede? Tanong nito. Ilang minuto pa siyang ginulo ni Cindy sa gusto niyang mangyari hanggang sa wala na ngang siyang choice kung hindi ang magpasundo sa driver nila at nagdesisyon na ngang hanapin muli sa park ang binatang nagligtas sa anak niya. Hindi siya nagkamali sa naisip niya na doon niya matatagpuan ang binatang yon. Kaya naman nang makita niya itong nakatayo sa gilid ng park, hindi na siya nagdalawang isip pa na lumabas at magtungo na nga roon. Halos mapatalon pa si Adrian sa kinatatayuan niya nang muli niya makita ang babaeng yon. Sa halip na ipakita sa babaeng yon ang gulat niya, wala na siyang iba nagawa pa kung hindi ang magkunot ng noo, hanggang sa tuluyan na nga itong makalapit sa direksyon niya. Hi? Pati ni Mau na animong nag-aalinlangan pa. I see. Mukhang itong pinagkakakitaan mo sa buong maghapon. Ano pong ginagawa niyo rito, ma'am? Magalang niyang tanong na bahagya pang ikipanahiya ni Mau sa sarili niya. May gusto po ba kayong malaman? Nagbigay na po ako ng statement sa police station kanina at nadakip na rin yung mga suspect sa pagdukot sa anak ninyo. Hindi naman tungkol doon kung bakit ako naririto. Sagot ni Mau, bago bahagyang napakamot sa ulo niya at bumaling ng tingin kay Adrian na ngayon ay seryoso nang nakamasid sa kanya. Nagustuhan ka kasi ng anak ko kaya pinag-iisipan ko rin sana kung pwede nga ba kitang makuha bilang bodyguard namin ng anak ko. As you can see, nagkaroon ng trauma ang anak ko sa nangyari at sinabi na rin sa akin ng pulis na nakausap ko kanina na maybe oras na para kumuha ako ng bodyguard. Wala akong lisensya, ma'am, at hindi po ako marunong sa mga ganyan. Hindi rin ako interesado. Sagot ni Adrian bago niya inayos sa mga lobong nasa gilid niya. Kung gusto niyo po talagang kumuha, pwede naman kayong mag-request sa agency doon. Makakakuha kayo ng trained at lisensyado talaga. But my daughter wants you, kuya. Aniya dahilan upang mag-angat ang tingin sa kanya si Adrian. Sige naman na, kuya, oh. Nagkaroon ng trauma ang anak ko nang dahil sa nangyari. Kung nag-aalala ka, babayaran naman kita. Don't worry.
Kailangan lang talaga namin ng kasama ng anak ko. Sa hindi nga po ako lisensyado. Kahit isang araw lang. Muling pakiusap ni Mao dahil ano pang pabuntong hininga na lang na sumuko si Adrian sa kanya. Kahit isang araw lang, kuya. Don't worry dahil babayaran kita. Kung gusto mo, bibilhin ko na rin yung mga lobo na binibenta mo. Basta't sumama ka lang sa amin kahit na ngayong araw lang. Kahit hanggang bukas lang. Please. Nang dahil sa hindi naman ganong kabenta lahat ng lobong binibenta niya at dahil na rin siguro sa pakiusap ng babaeng kaharap niya ngayon, hindi kalauna na wala nang iba nagawa si Adrian kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa kinatatayuan niya bago siya unti-unting tumango sa kagustuhan ng babaeng yon. Nang makita ang sinagot nito sa kanya, walang iba nagawa si Mao kung hindi ang makahinga na lang na maluwag. Nang mga oras na yon ay hindi na rin naman sila nagdalawang isip pa na ipamigay na lang ang mga lobong yon sa mga batang napapadaan sa parke kung nasaan sila bago sila nagdesisyong tumulak na nga patungo sa bahay ng babaeng kumuha sa kanya. Tulad ng nakagawian ay masaya na naman ang mukha ni Cindy nang malaman niyang kasama na ng nanay niya ang binatang yon. Sa kabilang banda naman ay walang iba nagawa si Adrian kung hindi ang mapangiti na lang, lalo na nang yumakap sa kanya ang batang yon. Hindi pa nila personal na nakikilala ang isa't isa, pero bakit tila ba sobrang lapit na ng loob ng batang yon sa kanya? Sa kabilang banda ay wala namang ibang nararamdaman si Cindy kung hindi ang kapayapaan sa tuwing kasama niya ang binatang yon. Kaya naman minsan na hindi na rin napipigilang questionin ang sarili niya. Alam niyo po ba na wala akong daddy? Tanong ni Cindy habang nagsasalin kunwari ng tsaa sa maliit na cup na nakahain sa harapan ni Adrian. Naroon sila ngayon sa garden ng bahay nila Mao. Dahil sa mga nangyari kaninang umaga, hindi na rin naman nagdesisyon pa si Mao na tuluyang iwanan sa bahay ang anak niya. Hindi na rin naman siya pumasok sa trabaho kaya naman natitiyak niyang patong-patong na naman ang trabaho ang gagawin niya bukas sa opisina. Bakit naman? Tanong ni Adrian bago kunwaring humigop sa tasa na ibinigay ni Cindy sa kanya. Anong nangyari sa kanya? Bahagyang umuwi ang batang babae sa tanong niya bago nakangiting nagkibit ng balikat. Hindi ko alam. Ang sabi ni Mommy nasa Dubai raw. Ni minsan nga hindi ko pa siya nakikita sa personal kaya ayon. Wala rin po kaming balita. Ang sabi rin ni Mommy masyado pa raw akong bata para malaman ang tungkol sa dahilan ni Daddy. Sagot nito bago ngumiti sa kanya. Natutuwa nga po ako ngayon kuya. Ngayon na nandito ka na, may daddy na ako. Nang dahil sa pagkabigla ay halos maibuga naman ni Adrian ang tubig na pinainom ni Cindy sa kanya. Wala tuloy ibang nagawa ang batang kaharap niya kung hindi ang matawa, lalo na nang makita niya kung paanong mahirapan si Adrian sa paghahabol ng hininga nang dahil sa pagkabigla sa sinabi niya. Ang buong maghapon niya sa bahay na iyon ay bayad ni Mao. Kahit na papaano ay nakapagpahinga rin siya sa nangyari kaya naman hindi niya rin maipagkakailang lubos na lubos ang pasasalamat niya sa dalaga. Masarap namang kausap si Cindy. Kahit na medyo bata pa ay may pagkamadaldal na rin kaya naman hindi na rin mapagkakailang naaalala niyang sarili niya sa batang kaharap. Ang sabi ng mga magulang niya noon ay ganito raw siya nang maliit pa lang siya. Hindi niya rin may pagkakailang bukod sa ugali, nakikita niya rin ang mukha niya sa batang babae na iyon. Posible bang kahawig niya ito kahit na hindi man lang sila magkaano-ano? Pasensya ka na sa anak ko Adrian ha. Saad ni Mao na sandaling tumabi ito sa kanya at magkasabay nilang pinagmasdan si Cindy na tumakbo patungo sa poolside upang damputin lahat ng laruan niya. Ngayon lang din kasi ako nag-imbita dito sa bahay. Never siyang nakipaglaro sa ibang bata dahil homeschooled siya. Hindi ko rin naman siya ma-enroll sa ibang school dahil natatakot ako. Bakit naman? Tanong ni Adrian dahilan upang kuryoso siyang bumaling ng tingin kay Mao na hanggang ngayon ay nakatitig pa rin sa anak niya. May banta ba talaga sa buhay niyo? Hindi ko alam. May 6 na taon na nakalilipas simula nang mangyari lahat ng yon. Naging okay naman kami sa 6 na taong yon. Kaya hindi ko lang talaga lubos na maisip na mangyayari ulit lahat ng ito ngayon. Aniya bago bumaling kay Adrian at malungkot na ngumiti rito na hindi naman ito ginantihan. Ang sabi ng mga pulis na nakausap ko kanina, sinubukan daw nilang paaminin yung 2 suspect na nahuli. Wala naman silang ibang nabanggit kung hindi kidnap for ransom lang ang dahilan. Wala daw nag-utos sa kanila, pero hindi pa rin ako makampante. Pakiramdam ko talaga, hindi pa rin matatapos ang lahat ng to.
Baka nga kailangan mo nang humingi ng tulong sa kanila. Suwestyon ni Adrian na ikinangiwi niya na lang. Magsasalita pa sana si Mau pero agad niya nakagat ang sariling dila nang marinig niyang tumunog ang cellphone ni Adrian para sa isang tawag. Dali-dali niya itong sinagot kasabay ng paglapit naman ni Cindy sa direksyon nila. Mommy! Tito Adrian? Saad ng 6 na taong gulang niyang pamangkin sa kabilang linya, kasabay ng pag-ubo na ikinahinga niya na lang ng malalim. Malapit na pong dumilim. Makakauwi ka ba ngayon, Tito? Hindi ako sigurado, Edmar Bakit may masama bang nangyari sa'yo? Tanong ni Adrian bago niya naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso niya nang dahil sa labis sa kaba. May masakit ba sa'yo? Wala naman, Tito. Inuubo lang ako. Tinatanong ko lang kung makakauwi ka ngayon. Kung gusto mo ako umuwi, uuwi ako. Aniya bago bumaling kay Mau na ngayon ay walang iba nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin. Edmar, iiwanan mo ako, Kuya Adrian? Tanong ni Cindy dahilan upang magbaba siya ng tingin dito. Iiwan mo ba ako? Pasensya ka na, Cindy ha. Pero kailangan kasi ako ni Edmar ngayon. Aniya bago niya pinatay ang tawag at bumaling kay Mau ng tingin na hindi naman ito sinalubong. Kailangan ko na umuwi, ma'am. Sige. Pero mommy, saad ni Cindy dahilan upang bumaling ng tingin sa kanya si Mau. Ang sabi mo, kukuhanin mo si Kuya Adrian para maging bodyguard natin. Anak, masuyo niyang tawag bago siya unti-unting yumuko sa harapan nito upang maglibel ang tingin nilang dalawa. Hindi natin pwedeng kontrolin ang Kuya Adrian mo. Tumawag ng anak niya at gusto na siyang pauwiin. Kung ako ang i-request ng ibang magulang na huwag pauwiin dito para alagaan ka, anong mararamdaman mo? Hindi ba? Wala po akong anak, ma'am. Ani ni Adrian bago siya peking tumikim, dahilan upang tumingala si Mau sa kanya. Wala pa akong anak, Cindy. Pamangkin ko lang yan. Okay. Saad ni Mau bago siya nag-iwas ang tingin sa dalawa bago siya tumayo. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba nakaramdam siya ng tuwa nang marinig niya ang sinabi ni Adrian. Dapat nga ba siyang matuwa nang dahil sa narinig niya? Ano naman ngayon kung wala pa itong anak at binata pa rin siya? May magagawa ba siya roon? Hindi niya rin maitatangging may angking kagapuhan din ng binatang nasa harapan nila ng anak niya. Sa unang tingin na hindi mo siya aakalaing basta-bastang tendero lang ng lobo sa parke. Mukha siyang modelo at hindi niya rin maipagkakailang may angkin din itong kakisigan. Kaya naman nung malaman niya kay Adrian na naglalako lang ito ng lobo sa parke bilang kabuhayan nito nung una, ay hindi pa siya naniwala. Unti-unti lang lumuhod si Adrian sa harap ni Cindy, dahilan upang sundan lang siya ng tingin ng mag-ina na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang manahimik habang nakatitig sa ginagawa niya. Sige, mag-i-stay ako rito hanggang bukas ng umaga. Pero bukas, hindi ko maipapangako magtutuloy ako hanggang hapon, ha? Anito na nakangiti namang tinanguan ni Cindy. Sige na, handa mo na yung mga kakailanganin para sa tea party natin mamaya. Dagdag pa niya dahilan upang natutuwang tumakbo patungo sa loob si Cindy. Wala namang iba nagawa si Adrian kung hindi ang bumuntong hininga bago siya nagdesisyong tumuwid mula sa pagkakatayo. Si Mau naman ay animong tuod na nakatitig sa kanya, kaya naman nung una ay bahagya pa siyang nakaramdam ng kahihiyan, lalo na nang bumaling si Adrian sa kanya. Pasensya ka na sa anak ko, ha? Aniya na hindi naman ito kinibo. Lumaki kasi siyang kami lang dalawa. Kami lang ang mga magulang ko nakakasama niya palagi kaya minsan enjoy siya sa presensya ng ibang tao. Lahat naman ng bata ganon. Ganon din ang pamangkin ko. Aniya na ikinangiti na lamang ni Mau. Nang gabing yon, pagkatapos kumain ay walang ibang nagawang tatlo kung hindi ang maglaro sa salas. Dahil nga sa sila lang naroon at medyo malaki naman ang bahay ni Mau, may mga umaabot pa sa puntong naghahabulan sila. Pagpatak ng 8:00 ay doon lang tinamaan ng antok ang bata, kaya naman iyon na rin ang pagkakataong sinamantala ni Adrian para lang makatakas kay Cindy at makapagpaalam sa nanay nito. Pasensya na talaga. Huwag mo nang problemahin yon, Adrian. Alam ko naman ang responsibilidad na meron ka sa pamangkin mo. Nagdadalawang isipan niyang saad bago niya inabot kay Adrian ang sobre ng perang bayad niya para sa mga lobo at sa pagsama nito sa kanila ng anak niya buong maghapon.
Yan nga palang bayad para sa mga lobo at saka sa oras na nilaan mo para sa anak ko buong maghapon. Dinagdagan ko na yan para mabilhan mo rin ng laruan at pasalubong yung pamangkin mo. Nako, sana hindi ka na nag-abala pa. Saad ni Adrian bago ngumiti kay Mao na ikinapula naman ang mukha nito. Sige at mauna na ako. Wala namang ibang nagawa si Mao kung hindi ang ihatid si Adrian palabas ng gate. Bago niya tuluyang paalisin si Adrian, ay kinuha niya pa muna ang numero nito para in case na hanapin siya ni Cindy ay matawagan niya ito kaagad. Saan ka po kumuha ng pambili ng lechong manok, tito? Gulat naman na saad ni Edmar bago siya yumakap sa tito niya nang sinalubong niya ito sa salas. Pasado 10:00 na ng gabi na makauwi siya roon at nang sinalubong siya nito sa halip na matulog ay naririto sila ngayon sa salas ng tahanan nila at magkasalong kumakain ng hapunan habang pinag-uusapan ang nangyari sa kanila sa maghapon. At sa kanila ko nakuhang pinambili ko sa manok na yan. Saad ni Adrian pagkatapos ng ipaliwanag sa pamangkin niya ang lahat. Bukas ay dadaan tayo sa parke. Hindi na muna ako maglalako ng mga lobo para naman mapasyal kita kahit na papaano. Talaga po, tito? Gulat nitong sambit nang initian at tinanguan niya naman. The best ka talaga, tito. Hindi ka lang gwapo. Mabait ka pa. Puro ka talaga bola. Nang dahil lang sa lechong manok, nagkakaganyan ka na? Biro pa ni Adrian bago niya ginulong buhok ng pamangkin niya at tuluyan na nga silang nagtawanan. Kinabukasan, hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, ay nakatanggap na siya ng tawag mula kay Mao. Namumungay pa ang mga mata niya nang sinagot niya ito kaya naman halos manlaki ang mga mata niya at mangunot pa ang noon niya sa kuryoso nang marinig niya sa background ang iyak ng bata nang sinagot niya ito. Hello, ma'am? Adrian! Sagot nito sa kabilang linya na bahagya pang napataas ang boses dahilan upang mapabalikwas pa si Adrian sa kinahihigaan niya. Adrian, sorry for disturbing you but please, kailangan kita ngayon. Sobrang taas ng lagnat ni Cindy pagkatapos kanina ka pa niyang hinahanap. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dahil kanina pa siyang umiiyak. Pinapunta ko na rin dito yung doktor niya at nabigyan na rin naman siya ng gamot pero hindi pa rin siya tumitigil sa pag-iyak. Please, I need you. Pumunta ka na rito ASAP. Pero, aniya sa mahinahong tono bago siya napahilama sa muka at wala na ngang nagawa kung hindi ang bumangon at magbihis. Pagkarating niya pa lang sa mansyon ay mahigpit na yakap agad ni Cindy ang sumalubong sa kanya nang dumiretso siya sa kwarto nito. Mula sa pwesto niya ay ramdam niya ang mainit nitong singaw sa balat kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng lungkot para sa bata. Bakit nga ba siya nito hinahanap? May sarili siyang buhay. Hindi siya pwedeng manatili ng ganito katagal sa mansyong to gayong nasa bahay pa nilang pamangkin niya at kailangan din naman siya nito. Pasensya ka na talaga, Adrian. Ako nang humihingi ng pasensya sa'yo. Nahihiyang sambit ni Mao na hindi niya naman kinibo. Kung gusto mo, magstay ka na lang ulit dito. Kahit na isang araw pa, Adrian. Dodoblehin ko na lang ang bayad ko sa'yo kahapon. Gustong gusto ko talaga ng anak ko na makasama at makalaro eh. Pasensya na po, ma'am, pero hindi ko po talaga alam. Seryoso niyang sambit, ukol sa ganong setup. Dahilan upang mapabuntong hininga na lang ng malalim si Mao sa pwesto niya. May sarili po akong buhay at pamangkin na inaalagaan sa bahay. Hindi ko naman po siya pwedeng iwanan doon para magtrabaho rito. May responsibilidad rin po ako sa pamangkin ko, ma'am. Ma'am, please don't let him go. Saad ni Cindy na ngayon ay nakahiga sa kama niya habang namumula ang mga mata at may nakapatong na bimpo sa noo niya. Don't let him go, please. Please stay, Kuya Adrian. Stay here with us. Cindy, pasensya na talaga. Sagot ni Adrian bago siya nagbaba ng tingin. Aminin niyo man o sa hindi, kahit nakahapon lang sila nagkakilala ng batang yon, ay para bang may tali ng kumonekta sa kanila. Gustuhin niyo mang makasama rin ang bata ay hindi niya rin naman magawa, lalo na't may pamangkin din siyang kailangang alagaan. Kahit na malaking kikitain niya sa pagsama sa mga ito, hindi niya rin maipagkakailang kaya niyang tanggihan lahat ng yon para sa pamangkin niya. Mas importante pa rin si Edmar para sa kanya kung trabaho lang din naman ang pag-uusapan. Pero hindi ko talaga kakayanin magpalayo ako sa pamangkin ko. Dagdag pa niyang dahilan upang bumaling sa kanyang dalawa. Ako na lang ang pamilya ni Edmar. Sa tuwing umaalis ako sa maghapon, walang iba nagbabantay sa kanya kung hindi ang mga kapitbahay lang namin na
Napapakiusapan ko. Hindi ko siya pwedeng iwanan ng ganong katagal, lalo na't nagbi-maintenance siya. Kapag kasi hindi siya nakainom ng gamot sa tamang oras, baka may mangyaring masama pa sa kanya. Siya na lang din ang meron ako, kaya hindi ko rin alam kung matatanggap ko pa rin ba yung trabahong inaalok ninyo. What if? Saad ni Mau nang may maisip siyang ideya na alam niya makakatulong sa kanilang dalawa ni Adrian. What if dito na lang kayo tumira ng pamangkin mo? Ho? Anito bago bahagyang natawa nang makita ang kuryosong nakabaka sa mukha ni Adrian. Dito na lang kayo tumira. Since sabi mo, ikaw na lang din ang inaasahan ng pamangkin mo at hindi ka rin naman mapakawalan ni Cindy, dito na lang kayo. Ako na magpapaaral sa pamangkin mo kung papayag kang dito kayo tumira. Babayaran din kita sa pagbabantay mo sa kanilang dalawa. Kung gusto mo rin, pwede rin kitang tulungan sa mga gamot na kailangan ng pamangkin mo kung papayag ka. Please, Adrian, please, pumayag ka na. Pero, Kuya Adrian, please. Pakiusap ni Cindy sa kinahihigaan niya dahilan upang mapahinga na lang ng malalim si Adrian sa kinatatayuan niya. Payag ka na, please. Sa halip na sumagot kay Cindy ay wala sa sariling bumaling ng tingin si Adrian kay Mau na hanggang ngayon ay nakatitig pa rin sa kanya. Nang makita niyang bumaling ng tingin si Adrian sa kanya, mabilis niya namang ibinaba ang mga mata niya bago nagpakawala ng isang ngiti na ayaw niya rin namang ipakita pa sa binata. Ano tong nararamdaman mo, Mau? Gigil niyang tanong sa isip bago napapikit sa labis sa pagkalabog ng puso niya. Umayos ka naman. Pwede ko bang malaman kung bakit ako? Tanong ni Adrian dahilan upang mamilog ang mga mata ni Mau at gulat na nag-angat ng tingin sa kanya. Bakit kami ng pamangkin ko? Kung tutuusin, pwede namang maghanap ka na lang ng iba. Wala akong lisensya at hindi naman porket niligtas ko ang anak mo, ibig sabihin nun ay mabuti na akong tao. Aniya bago mahinang natawa. Umayos naman sa pagkakatayo si Mau bago siya nagkibit ng balikat sa katanungan ng binata. Bakit nga ba siya kung pwede naman siya maghanap ng iba, hindi ba? Yung may lisensya na at mapagkakatiwalaan talaga. Dahil alam kong mabait kang tao, Adrian. Sabit ni Mau. Dahilan upang hindi makapaniwalang bumaling ng tingin sa kanya ang binata. At saka kilala ka na ng anak ko. Kitang-kita ko kung gaano kayong kaagad na naging close kahapon. At saka gustong-gusto ka talaga ni Cindy. Isa pa'y wala namang kalaro rito sa mansyon ng anak ko, kaya gusto ko rin sanang kuhanin ang pamangkin mo. Kung hindi ako nagkakamali, magkasing edad lang silang dalawa, hindi ba? Bakit? Mahinang sabit ni Adrian dahilan upang muling bumaling ng tingin sa kanya si Mau. Bakit? Nasaan bang asawa mo? Nang dahil sa katanungan ni Adrian ay agad pang natigilan si Mau. May 6 na taon na din na nakalilipas simula nang mangyari ang lahat ng yon. Maging siya ay walang ideya sa katauhan ng binatang nakabuntis sa kanya. Kaya naman paano niya sasagutin ang kuryosong tanong ng binata? Pasensya na. Sagot na lang ni Adrian nang makita niya hindi komportable si Mau na pag-usapan ngayon ang tungkol sa bagay na yon. Curious lang ako. Hindi mo naman kailangan sagutin yung tanong ko. Okay lang. Sagot ni Mau pagkatapos huminga ng malalim at umayos sa pagkakatayo sa harap ni Adrian. Matagal na kaming hiwalay ng daddy ni Cindy. Ang balita ko ay nasa ibang bansa na siya. Hindi na rin naman ako humingi ng suporta sa kanya dahil kung tutuusin, kaya ko namang buhayin ang anak naming dalawa kahit na hindi siya magbigay ng suporta. Matagal na kaming wala at wala na rin akong balita sa mga ginagawa niya ngayon. Pagsisinungaling niya na hindi kalaunan ay pinakinggan na lang ni Adrian. Nang mga sandaling yon ay wala ang ibang nagawa si Adrian kung hindi ang mapabuntong hininga tumango na lamang. Hindi kalaunan ay pumayag na nga si Adrian sa trabahong ino-offer ni Mau at ng anak niya sa kanya. Iyon na din ang naging dahilan kung bakit bahagyan ang nakahinga ng maluwag si Mau, habang si Cindy naman ay hindi na magkamayo sa mga planong nabubuo sa isip niya kasama si Adrian at ang batang pamangkin nito. Ikaw si Edmar? Tanong niya nang sa wakas ay pinakilala na ni Adrian ang pamangkin niya kay Cindy. Ako nga pala si Cindy. Nice to meet you, Cin. Sagot naman ni Edmar bago niya inaya ang bagong kalaro sa tea party na inihanda niya.
Si Adrian at ang pamangkin nito ang dahilan sa kung bakit nagbago ang isip ni Mao sa pagpapa-enroll kay Cindy sa isang pribadong paaralan sa elementarya. Hindi na rin naman siya nagdalawang isip pa na ipasok doon si Cindy, lalo na't kampante siya na hindi naman siguro pababayaan ni Adrian ang anak niya at pamangkin nito. Sa pagdaan ng mga araw, iyon ang naging trabaho ni Adrian, ang maghatid sundo sa mga bata sa paaralan. Ang pagbabantay sa mga ito at kung minsan ay nagiging kalaro niya pa. Maging ang pagiging personal driver ni Mao sa tuwing may pasok siya ay ginawa niya na ring trabaho, kaya naman mas lalo lang natuwa sa kanyang mag-ina. At mas lalo lang din silang nagkalapit ng loob ng mga bata at ng nanay nito. Alam mo, Kuya Aid, kung wala ka lang talagang asawa, baka nilakad na kita kay Mommy. Saad ni Cindy, dahilan upang natatawang bumaling ng tingin si Adrian sa bata. Silang dalawa lang naroroon sa poolside. Wala siyang ideya kung nasaan si Edmar. Basta't ang alam niya lang ay naroroon ito sa loob habang si Mao naman ay kasalukuyang nasa opisina niya sa kumpanya para sa trabaho. Paano mo naman nasabing may asawa ako? Tanong ni Adrian bago pa birong umisi sa bata. Mukha na ba ako may asawa? Base sa ngiti mo po sa tuwing sinusundo mo si Mommy sa opisina, halatang in love ka. Saad ni Cindy na mas lalo niyang tinawanan. Sige, namumulang mukha mo, Kuya Aid. Hindi alam ni Adrian kung matatawa ba talaga siya o kakabahan na lang. Natutuwa siya dahil hindi niya lubos akalain na mapapansin niyo ng batang ito. At hindi niya rin maitatangging nakakaramdam siya ng gulat at kaba dahil paano kung si Mao makaramdam ng tungkol sa sinasabi nito. Sa loob halos ng 6 na buwan niyang pagtatrabaho sa kamay ni Mao, hindi niya rin maipagkakailang unti-unti na siyang nahuhulog kay Mao. Maliban kasi sa pasensyoso ito ay madali rin itong kausap. Malumalay lang din ito kung makipag-usap sa kanya kaya naman hindi niya maitatangging unti-unti na siyang nahuhulog dito. Ayaw niya namang lihim na pormahan si Mao dahil natatakot siya na baka isipin nito na sinasamantala niya ang sitwasyon na lang yon o hindi naman kaya ay baka kung ano lang ang isipin nito tungkol sa kanya. Oo, gwapo siya. Pero sapat ba talagang mukha niyang yon para mabihag niyang babaeng yon? Kahit nabaliktarin man ang buong mundo, alam niya sa sarili niyang malabong magkagusto sa kanya si Mao, lalo na't magkaibang estado nila sa buhay. Namumulang mukha ako dahil natumpak mo ang sekreto ko, sagot ni Adrian sa kanya, dahil ano pang unti-unting manlaki ang mga mata ni Cindy habang nakatitig sa kanya. Hindi niya na rin napigilang matawa lalo na nang nagkukumahog itong lumapit sa kanya na animong interesado siya sa sinabi nito sa kanya. Secrets? May sekreto ka? Gulat nitong sambit na natatawa niyang inilingan. Lahat naman ng tao may sekreto, Cindy. Hindi lang naman ako may sekreto rito, ikaw rin. Anito na ikinanguso nito. What are your secrets then, Kuya Adrian? Bahagya siyang napaisip sa katanungan nito bago nakangiting bumaling sa batang babae. Kaya nga tinawag na secrets dahil bawal i-share sa iba, diba? Gusto mo ba kapag binanggit ko sa'yo yon, hindi na magkatotoo ang hiling ko? Nang dahil sa narinig ay bahagyang napanguso naman si Cindy bago naningkit ang mga matang bumaling sa kanya na tinawanan niya na lang. Oo, may gusto siya kay Mao. Ngunit hindi niya naman pwedeng ibahagi sa anak ni Mao na may gusto nga siya sa nanay nito. Alam niya sa sarili na sa oras na sabihin niya kay Cindy ang tungkol sa nararamdaman niya, alam niyang mapupurnada na ang lahat. Nang huli siyang nagmahal ay trahedya ang nangyari. Ayaw niya rin namang maulit pa yung nangyari sa resort na huli niyang pinasukan, ano? You're fired! Sigaw ng manager sa kanya na bahagya niyang ikinababa ng tingin sa kinatatayuan niya. Binabayaran ka rito para magtrabaho, Adrian. Hindi para lumande at matulog sa isang kwarto kasama ang guest natin. Paano na lang kung isipin ng babaeng yun na nirape mo siya? Sige nga. Hanggang ngayon ay binalik-balikan pa rin niya ng madilim na puntong yon sa buhay niya. Kaya naman sa tuwing umuugong sa pandinig niya lahat ng katagang yon, hindi niya na napipigilan ng sarili niyang mapahinga na lang ng malalim kasabay ng pagpikit. Adrian, are you okay? Tanong ni Mao nang mapansin niya ang binata. Doon lang tila ba bumalik sa realidad si Adrian at agad na nagmulat upang umiti sa dalaga. Mukha kang puyat ah. Hindi ka ba ulit pinatulog nung dalawa? Ah, may iniisip lang ako. Sagot niya bago niya minaobra ang kotseng minamaneho niya. Sa daan patungo sa kumpanya ni Mao ay naging tahimik si Adrian. Kaya naman hindi niya naiwasang mapanguso na lang sa sarili. Gustuhin niya mang tanungin ng binata ay hindi na rin naman magawa dahil
Ayaw niya namang pilitin ito. Kung may problema nga talaga si Adrian, siguro ay sasabihin niya naman ito sa kanya, hindi ba? Ano ba yang si ma'am? Rinig nilang usapan ng mga empleyado na katalikod sa gawin nila nang sandaling dumaan sila sa lobby. Ginagawang boyfriend yung boy niya sa bahay. Hindi ba't nakakakilabot yon? Oo nga, pero in fairness, gwapo si boy Gwapo man o hindi, boy pa rin siya. Helper kung hindi mo maintindihan. Helper lang siya. Sad naman ang isa na ikinabusangot ang mukha ni Adrian. Ang taas-taas ng posisyon ni Mamaw. Tapos, alam mo Casey, ang akala ko talaga mataas yung standards ng babaeng yan. Isipin mo yon, si Sir Samuel na nga nanligaw sa kanya nun pero tinanggihan niya pa rin. Ayaw niya pala ng business prodigy Helper lang palang gusto. Dagdag pa nitong insulto bago sila nagtawanan. Wala namang iba nagawa si Mau kung hindi ang maglakad patungo sa grupo. Ginusto pa nga siyang pigilan ni Adrian ngunit hindi niya iyon nagawa nang sandaling dumiretso na nga si Mau sa grupong iyon na umiinsulto sa kanilang dalawa. Anong sinabi niyo tungkol sa akin at sa guard ko? Galit niyang tugon dahilan upang bahagya pang magulat ang apat sa kinatatayuan at nakayokong nagbaba ng tingin at humingi ng paumanhin sa kanya. Hindi niyo kami kilala, kaya huwag kayong magkalat ng kwento tungkol sa amin. Lalong-lalo na kay Adrian. Kung ayaw yung matanggal sa mga posisyon niyo, umayos kayo. Dagdag pa niyang singhal bago siya nagpatiuna sa paglalakad. Nang mapansin ng mga empleyado yan si Adrian sa likuran niya, wala silang iba nagawa kung hindi ang humingi rin ng paumanhin dito na sa halip na kibuin ay malungkot na lang nanginitian ni Adrian. Sino nga ba siya para magkagusto kay Mau? Tulad ng sinasabi nila, isa lang siyang helper at driver ng babaeng yon. Sobrang taas naman ang pangarap niya kung iisipin niyang may pag-asa siya kay Mau. Gayong wala pa naman siyang napapatunayan sa sarili niya. Kahit sino naman ay magugulat, hindi ba? Marahil nga ay naaapakan na ang ego ni Mau nang dahil sa nangyari. Tama naman kasi ang mga empleyado niya. Bakit kasi sa dinami-rami ng mga lalaki at negosyante na pwede niya magustuhan, bakit si Adrian pa? Oo, at hindi niya rin maitatanging may gusto na rin siya sa binata. Kaya naman ang sandaling lumabas silang apat para kumain ng dinner sa labas at nang mapagkamalan silang pamilya ni Adrian ng waitress na umasikaso sa kanila, halos bumagsak ang balikat niya sa dismaya nang pinabalaanan ni Adrian ang lahat ng to. Pasensya na pero hindi ko talaga asawa si ma'am. Pagtatama niya sa waitress na nahihiya nitong ikinakagat ng labi sa pagkapahiya. Driver niya lang ako. Pasensya na po talaga ma'am sir. Ang akala ko po kasi talaga. Saad nito bago nahihiyang tumango na lang at umalis na sa mesa nila. Wala namang ibang nagawa si Mau kung hindi ang mag-iwas ng tingin, habang si Adrian naman ay napahinga na lang ng malalim. Nang dahil sa nangyari kanina, hindi na rin naman sila nagtaka pa nang sandaling maging awkward ang sitwasyon nilang apat sa mesang yon. Napansin naman niyon ang dalawang bata na kasama nila sa hapag, kaya naman ang mga sandaling yon ay may nabuo na ngang plano sa isip nila. Ikaw nang bahala sa tito mo at ako nang bahala kay mommy. Saad ni Cindy na natutuwa namang ikinatango ni Edmar hindi kalaunan. Pagka-uwi nila sa bahay ay agad nang dumiretso si Mau sa opisina niya roon. Pabagsak niya ring isinarado ang pintuan ng opisina niya, kaya naman bahagya pang napatalon sa gulat si Adrian nang marinig iyon. Sa kanya kasi nataon ang pagbagsak ng pintuan, kaya naman buong akala niya ay para sa kanya ang pagdadabog na ginawa ni Mau. Galit pa sa akin ng mommy mo, Cindy? Tanong niya na makausap niya ang batang babae sa poolside. Pinagbagsakan niya kasi ako ng pintuan kanina. Sinubukan ko lang naman siyang kausapin pero dinedban niya lang ako. Baka po may nasabi kayo, kuya? Patanong nitong sagot na ikinangiwi naman ni Adrian. Knowing her, alam ko kung paano magalit ang mommy. Hindi kanya kakausapin hanggat hindi siya nagiging kalmado. Ang kaso nga lang po, inabot siya ng weeks bago kumalma. Weeks? Aba, hindi ko kakayaning umabot ng weeks para lang malaman kung anong problema niya sa akin. Ani niya sa dismayadong boses. Dahil lalo pang nangingiting bumaling sa isa't isang dalawang bata na kasama niya na hindi naman nakatakas sa paningin niya. Ano bang pwede kong gawin para mawala ang galit ng mami mo? Gusto niyo po bang malaman, kuya? Tanong niya bago humagikik na ikitataas naman ang kilay ni Adrian. Gusto mo rin bang tulungan ka namin ni Cindy dito? Dagdag naman ni Edmar. Gusto niya mang tanggihan ng dalawang bata ay hindi niya rin naman magawa dahil sa pangamba. Bakit nga ba siya mangangamba?
Kung tutuusin kung talagang galit nga si Mau sa kanya sa hindi malamang dahilan, wala na dapat siyang pakialam doon. Hindi niya rin maintindihan ang sarili niya sa kung bakit nga ba big deal para sa kanyang iniisip ng dalaga tungkol sa kanya. Nagpapabango ba siya rito? Paano nga ba siyang poporma rito kung matuturn off ito agad sa ugali niya? Ano ba, Cindy? May ginagawa ko! Kunot noong pagpupumiglas ni Mau sa anak niya. Sa halip na bitawan ng nanay niya ay nagpatuloy lang si Cindy sa paghatak kay Mau. Hindi rin naman magawa ni Mau na huminto sa paglalakad dahil natatakot siya na baka madapa silang dalawa sa sahig. Kahit nasira na ang araw niya ngayon, ayaw niya ring sirain ang araw ng anak niya gayong mukha namang tuwang-tuwa ito sa buhay niya. Hindi kalaunan ay tumulong na rin si Edmar sa kanya sa paghatak kay Mau. Kaya naman mas lalo lamang naging madali para sa dalawang paghatak kay Mau hanggang sa makarating na nga sila sa wardrobe room ni Cindy. What are we doing here, anak? Tanong ni Mau nang pumasok sila sa malaking wardrobe room ng anak. May gusto ka bang ipahanap sa akin? Sa katunayan po tita, may gusto po sana kaming ipakausap sa inyo. Sagot naman ni Edmar dahilan upang naguguluhan siyang bumaling ng tingin dito. Pero sa ngayon magtagu-taguan po muna tayo tita. Bago pa man bumuka ang labi niya para sa panibagong tanong, mabilis na nagtatatakbo palabas ang kwartong iyon ng dalawang bata kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang nagugulat na bumaling ng tingin dito. Wala na rin naman siya nagawa ng sandaling isarado ng dalawang bata ang pinto ng wardrobe na yon. Kaya naman wala siyang ibang makita sa kwartong yon kung hindi ang sarili niya na lang at ang mga damit ng anak niya. Kinulong ka na rin nila. Saad ng mahinang boses sa gilid niya. Dahilan upang bahagya pa siyang mapatalon sa gulat. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapairap na lang ng sandaling mamukaan niya kung sino ang binatang yon. Kinonsyaba mo ba sila? Pangakusan niya kay Adrian na natawa naman itong inilingan. Kinonsyaba mo sila no? Dahil ba ito sa nangyari kaninang umaga? Speaking of that, bakit ka nga ba nagagalit sa akin? Tanong ni Adrian bago niya marahang hinawakan si Mau sa braso. Bago niya ito isinandal sa pintuan at ikinapikit naman ito sa pagkabigla. May nasabi ba akong pwede mong ikagalit kanina? Wala. Liar. Saad ni Adrian na ikinaiwas niya ng tingin dito. Ano nga, Maui? May nasabi ba ako? Kung kuryoso ka talaga, Adrian, bakit hindi ka magbalik tanaw nang malaman mo kung bakit ako nagkakaganito? Tanong ni Mau sa kanya na bahagya niyang tinawanan. See, tawang-tawa ka talaga kapag nawawala ako sa mood, ano? Bakit ka nga ba kasi nawawala sa mood, Mau? Tanong niya bago niya nilapit ang mukha niya sa dalaga at namumula naman itong ikinaiwas ang tingin. Mabuti na lamang at hindi naman ganong kaliwanag sa kwartong yon kaya naman kahit na papaano ay nakakasiguro siyang hindi makikita ni Adrian ang pamumula ng mukha niya ngayon nang dahil sa pinag-uusapan nilang dalawa. Siguro, nagagalit ka sa akin dahil nagsiselos ka sa waitress na yon, ano? Excuse me? Natatawang singhal pa ni Mau bago niya binawi ang kamay kay Adrian na ikinatawa naman ito. Bakit ka naman pagsiselosa ng babaeng yon kung mas maganda naman ako sa kanya? Well, kahit hindi ka man umamin, alata naman sa mukha mo na selos ka. Oo na! Singhal ni Mau dahilan upang mapabilis na mapawi ang ngiti sa labi ni Adrian ang mga oras na yon. Oh, bakit hindi ka na makatawa ngayon? Oo, nagsiselos na ako, Adrian. Tumawa ka. You find it funny, diba? Tawa. Tuwang-tuwa ka pa talaga kapag nakikita mo ako nagsiselos, ano? Tumawa ka. Hindi pa man natatapos si Mau ang sasabihin niya, ay agad na siyang natigilan sa pagsasalita nang sugurin siya ng isang mababaw na halik ni Adrian sa labi. Hindi niya inaasahan ang halik na yon, kaya naman halos panawan siya ng ulirat ng sandaling gumalaw ang labi ni Adrian bago ito tuluyang sumandal sa kanya at malalim siyang pinagmasdan ng mata sa mata. Sana sapat na yan bilang assurance sa'yo na ikaw lang babaeng gugustuhin ko, Maui. Saad ni Adrian sa mahinang boses na ikinagulat ni Mau. Gusto kita, Mau. Matagal na. Gusto kita. Hindi lang ako makahanap ng tiyempo na umamin sa'yo dahil hindi naman talaga ako sigurado kung magugustuhan mo rin ba ako. Langit ka at lupa lang ako. Hindi ko nga alam kung pagkatapos nito. Agad naman na natigil si Adrian sa pagsasalita nang hawakan ni Mau ang panga niya at bahagyang tumingkayad
upang gawaran siya ng isang mababaw na halik sa labi, dahilan upang gumapang ang kamay niya sa bewang ng dalaga bilang suporta rito. Sana sapat na rin to para malaman nung pareho lang tayo ng nararamdaman. Aniya, dahilan upang nakangiti siyang yakapin ni Adrian. Dahil nga sa pareho silang nakasandal sa pintuan, hindi na rin nila namalaya ng biglang pagbubukas ng pinto. Mabuti na lang mabilis sila nakalayo sa isa't isa nang sinalubong sila ng dalawang bata nang sandaling tuluyan na nilang buksan ang pintuan ng wardrobe room ni Cindy. "Kamusta tito? Bati na po ba kayo?" tanong ni Edmar. Nang gabing yon ay napuno ang kwarto ni Cindy ng mga singhal at pangaral ng dalawa, ngunit hindi rin maitatangging lihim na magpasalamat nila sa dalawang bata dahil kung hindi sa mga ginawa ng mga ito, para lang magkaayos silang dalawa, ay hindi na sana sila magkakaaminan ng nararamdaman nila para sa isa't isa. Nagpatuloy lang sila sa buhay nila sa mga sumunod na araw. Ang pinagkaiba nga lang ay mas lalo lang naging malapit ang dalawa sa isa't isa at malaya na rin nilang naipapakita sa isa't isa kung gaano nga silang nag-alala para sa kapakanan ng isa't isa. Hindi habang buhay para bang fairy tale ang lahat at isa iyon sa mga linyang kinatatakutan ni Mau, lalo na nang muli niyang nakita ang mukha ni Samuel na ngayon ay nakangising nakatitig sa reaksyon niya. "That's the only thing na gusto kong mangyari, Mau." "Alam mo naman na wala akong gusto sa'yo, hindi ba?" saad ni Mau dahilan upang bahagya pang matawa si Samuel. May 6 na taon nang nakalilipas simula nang huli niya itong makita. Ngayon na nagkakanda utang-utang na siya sa kumpanyang pinapatakbo niya, siya namang muling pagpasok ni Samuel sa buhay niya. Para lang offeran siya ng ganitong kasunduan. Sa mga nakaraang buwan ay hindi niya maitatangging maraming asset sa kumpanya niyang nawala at tuluyang nalugi. Gustuhin niya mang paimbestigahan ang tungkol sa bagay na yon ay hindi niya rin naman magawa dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang buong akala niya ay may mole lang talaga sa kumpanya niya. Nang sandaling pumasok sa isip niya na pag-aralan at hanapin ang taong sumisira sa kanya, ay siya namang pagbagsak ng kumpanya niya. Hindi niya alam kung paanong nalaman ni Samuel ang tungkol sa problema ng kumpanya niya. Ang importante na lang para sa kanya ngayon ay ang too good to be true nitong offer sa kanya. Kapalit ng pag-i-invest ng milyones ni Samuel sa kumpanya niya ay ang pagpapakasal niya rito at ang pagsasanib puwersa ng kumpanya niya sa negosyo ng binatang nasa harap niya. Oo, at may 7 taon nang nakalilipas pero hindi naman sukat akalain ni Mau na hanggang ngayon ay baliw na baliw pa rin sa kanya ang lalaking ito. "May anak na ako, Samuel," aniya. "At may iba ring nagmamay-ari sa puso ko," dagdag niya pa sa isip bago bumuntong hininga. "Walang problema sa akin yun, Mau. Alam mo naman na mahilig ako sa bata. Pwede naman akong tumayo bilang tunay na ama ni Cindy, hindi ba?" Aniya bago masuyong hinawakan ng braso ni Mau na ikinaiwas lang nito ng tingin. "Iyon lang ang hiling ko. Kapalit ng pag-invest ko sa palugi mong kumpanya. Magpakasal ka sa akin. Mahalin mo lang ako, Mau. At ako nang bahala sa lahat. Okay? Ako nang bahala sa anak nating dalawa." Dagdag pa niya na ikinabuntong hininga niya na lang. Hindi na napigilan ni Adrian ang mapangiti bago niya inamoy ang mga bulaklak na binili niya para kay Mau. Alam niyang hindi mahilig sa bulaklak si Mau, pero natitiyak niyang magugustuhan ito ng babae sa oras na iabot niya ito ng tuluyan sa kanya. Nagbigay na sila ng assurance sa isa't isa kaya naman wala nang mapagsidla ng tuwa ngayon sa puso niya kung sana nga ba siya magsisimula sa panliligaw kay Mau. Pagpasok niya sa loob ng bulwagan ay siya namang pagtigil nang makita niyang nakaupo si Edmar sa isang upuan habang kaharap ang isang hindi pamilyar na lalaki sa kanya. Nang mapansin ang presensya niya, walang iba nagawa si Edmar kung hindi ang mapatayo sa kinauupuan niya at agad na yumakap ng tumakbo ito patungo sa kanya. "Ano nangyari, Edmar?" Tanong niya na hindi naman ito kinibo at sa halip ay ibinaon niya na lamang ang mukha sa dibdib ng tiyuhin niya. "Edmar, anong nangyari?" "Pasensya na," saad ng isang binata. Bago ito ngingising-ngising naglakad at huminto sa harapan niya na may dalawang di pa na lang layo mula sa kanya. "Hindi ko naman alam na iyakin pala yung pamangkin mo. Tinatanong ko lang siya kung akyat bahay ba talaga siya o hindi. Umiyak naman kaagad." "Ano?" Angil niya sa inisip na hindi niya nabigyan ng boses dahil ayaw niya ng gulo sa mismong bahay ni Mau. "Sino ka ba't anong ginagawa mo rito?" "Ako?" Natatawang duro ni Samuel sa sarili bago ngumisi sa kanya.
Ako lang naman ang boyfriend ni Mau. Hindi niya ba nabanggit sa'yo o baka naman hindi ka nagtatanong kaya wala kang alam? Hindi naman kumibo si Adrian ang dahil sa pagkabigla. Kaya naman walang iba nagawa si Samuel kung hindi ang tatawa-tawang lumapit sa kanya at tinapik siya sa balikat. Ikaw siguro yung boy ni Maui rito. Kapag natauhan ka na, ayusin mo naman yung mga sanga na naroon sa hardin niya. Medyo istrikto kasi ang girlfriend ko pagdating sa mga sanga sa hardin niya. Alam mo na, yan ang pinakapaborito niya sa lahat. Kapag natapos ka ron, pwede ka nang umalis. Isama mo na rin yung uhugin mong pamangkin at baka magdilim pang paningin ko sa batang yan. Dagdag pa nito, bago siya nito nilagpasan. Dahil nga sa sobrang pagkabigla, hindi na namalaya ni Adrian na tinipan niya ng numero ni Mau sa telepono para sa kumpirmasyon kung talaga nga bang boyfriend niya ang lalaking yon. Kung boyfriend niya ang talagang lalaking yon, paano silang dalawa? Aaminin niyang maging siya ay nagulat. Dahil paano siyang nagkaroon ng boyfriend kung hiwalay na silang dalawa ng asawa niya at nasa ibang bansa ito? Paano siyang magkakaroon ng boyfriend kung may assurance na sila sa isa't isa at nabigyan na rin ng liwanag ang namumuong relasyon na lang dalawa? Paano nangyaring may boyfriend siya kung pumayag itong magpaligaw sa kanya? Ano to? Pinaglalaroan lang ba siya ni Maui? Oo, boyfriend ko. Mahinang sagot ni Mau sa kanya dahil ano pang tuluyang manghina ang mga binti niya sa pagkabigla. Nagpunta lang siya dyan para kuhanin ang sasakyan namin. Mag-out of town kaming tatlo nila Cindy kaya baka hindi na rin ako makauwi ngayon. Pasensya ka na talaga, Adrian. Hindi niya alam kung dahil ba sa hindi nito makauwi ng araw na iyon ang ikinahingi nito ng pasensya o baka naman sa paggamit nito sa kanya ang kinahihingi nito ng pasensya. Hindi niya rin alam kung matatawa ba talaga siya o ano. Nakaramdam siya ng kirot sa puso. Ngunit panandalian lang iyon, lalo na nung marinig niya ang halakak ni Samuel nang muli itong pumasok sa loob ng bulwagan kung nasaan silang dalawa ng pamangkin niya. Nandito pa pala kayo. Kung hinihintay mo si Mau para sa sweldo mo, nagsasayang ka lang ng oras. Saad nito bago bumunot ng pera sa pitaka niya at agad na hinagi sa mukha ni Adrian na ikinaiwas lang ito ng tingin. Yan, keep the change. At kung maaari lang, umalis na kayo dito ng batang kasama mo. Dagdag pa niya. Nang dahil sa sama ng loob, walang iba nagawa si Adrian kung hindi ang mabilis na putulin lahat ng perang tinapon ni Samuel sa mukha niya at agad na umalis sa lugar na iyon kasama si Edmar. Nakangisi naman si Samuel dahil hindi niya maipagkakailang natutuwa siya sa nasaksihan. Ang buong akala niya ay hindi yun tatanggapin ni Adrian ang dahil sa pride, ngunit mukhang nagkamali siya sa inakala niya dahil tinanggap niya pa rin ito kahit na pinuno niya na ito ng insulto. Hindi na rin naman pumasok pa sa isip ni Mau na umamin kay Adrian tungkol sa unti-unting pagkakabaon nila sa utang nang dahil sa nangyari sa kumpanya niya, kaya naman hindi niya rin nagawa pang magpaalam dito nang sandaling umalis ito sa poder niya. Lubos ang galit ni Adrian para sa dalaga, ngunit hindi niya rin maipagkakailang kung may dapat siyang sisihin dito. Hindi ba't ang sarili niya yon? Hindi niya alam na wala siyang pag-asa kay Mau pero bakit umasa pa rin siya rito? Mayaman siya. Sa kanya na rin mismo nang galing na langit si Mau at lupa lang siya. Kaya bakit pa nga ba siya umasa? Nang dahil sa sipag at syaga, pinasok ni Adrian lahat ng trabahong kaya niyang pasukin para lang din matustusan ang pagpapaaral niya kay Edmar. Alam mo, Adrian, may future ka kung gagamitin mo. Saad ng isa sa mga magulang na nangunguha ng supply sa kanya nang mag-birthday ang anak nito nung linggo rin yon. Gusto mo bang magtayo ng sarili mong negosyo? Hindi ko po sigurado, sir. Wala po akong alam sa pagpapatakbo ng ganyan. Nako, iho, wala namang bagay sa mundong hindi na pag-aaralan. Oo, hindi ka marunong sa umpisa pero kapag nasubukan mo na, tsaka mo lang maintindihan ang tungkol sa bagay na yon. Sagot nito sa kanya na ikinangiti niya na lang. Gusto ko sana magtayo ng negosyo. Party supply sana, Adrian. At ikaw lang nakikitaan ko ng potensyal kaya sa'yo na ako lumapit para ayain ka sanang magtayo ng negosyo kasama ko. Saad nito na nung una ay tinanggihan niya pa. Hindi kalaunan ay tuluyan na rin siyang pumayag sa gustong mangyari ng matandang lalaki na iyon. Hindi niya rin sukat akalain na ang negosyong tinayo nila nung una ay unti-unti nang lumago hanggang sa tuluyan na nga silang naging partner sa negosyong meron sila. Nang dahil sa sipag at syaga rin ni Adrian, hindi kalaunan ay unti-unti nang lumaki ang kumpanya nila.
Hanggang sa tuluyan na nga silang naging umangat sa pagitan ng 2 taon. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa pagkakaroon ng ginto niyang puso o baka naman talaga suwerte lang siya dahil hindi niya sukat akalain na sa loob lang ng 2 taon ay nagkaroon na siya ng isang kumpanya na nagsusupply ng mga birthday supply sa iba't ibang panig ng mundo. Parang kailang lang ay helper lang siya. Ngayon naman ay isa na siyang tanyag na CEO. Ganito ba talaga kapag malas ka sa pag-ibig? Sinaswerte ka sa negosyo? Wala na bang iba nagawa si Adrian kung hindi ang mapahinga na lang ng malalim nang muling pumasok sa isip niya si Mau. May 2 taon na nakalilipas simula nang mangyari ang lahat. Ngunit hanggang ngayon ay nasa puso niya pa rin ang babae. Wala nga siyang kasiguraduhan kung mahal rin ba siya ng babaeng yon. Ni hindi nga niya alam kung naaalala pa rin ba siya nito o baka naman masaya na silang namumuhay ng payapa ng lalaking pinili niya kumpara sa kanya. Sir, pasensya na po talaga, sir. Paumanhin ng driver ng sandaling lapitan niya ito. Hindi ko po talaga alam na flat na yung gulong ng pick-up. Huwag ka mag-alala kuya. Okay lang yan. Aniya sa matanda dahil bakas na sa mukha nito ang tensyon at pagkabigla sa nangyari. San bang deliver mo sana ngayon? Yung mga supplies po kasi na ihahatid ko sana ngayon. Kailangan na po kaagad. Iyon po kasing mahigpit na bili ng party coordinator na tumawag sa atin nung nakaraan. Sad nito na marahan niyang tinawaan. Hindi ko naman po mahingian ng tulong ngayon si Simon dahil may delivery rin siya. Ako na pong bahala dyan kung ganon. Po? Sa halip na sumagot ay walang iba nagawa si Adrian kung hindi ang nakangiting tumango sa kanya bago siya nagtungo sa likuran ng truck. Walang iba nagawa ang driver kung hindi ang tulungan si Adrian na maglipat ng mga kahon sa kabila hanggang sa tuluyan na nga nilang nailipat sa truck na ginagamit ni Adrian ang lahat ng supply sa kailangan niyang i-deliver ngayon. Medyo late na sir pero kaya yan. Saad ng driver bago niya ito binusinahan at nagtungo na nga sa area ng event na gaganapin. Habang papalapit na ng papalapit sa venue, mas lalo lang kumakabog ang puso ni Adrian sa kaba. Lalo na nang makita niyang tarpaulin ni Cindy sa labas ng venue. Nung una iniisip niya sa sarili niya na baka nagkamali lang siya. Pero nang sandaling sumalubong sa kanya ang 7 taong gulang na ngayong si Cindy at ang babaeng may 2 taon niya ring hindi nakita, doon lang siya napahinga ng malalim sa sarili niya. Bakit sa dinami-rami ng pagkakataon na pwede silang makita? Bakit sa ganito pa? Happy birthday, Cindy! Aniya pagkatapos niyang ibaba ang kahon at yumakap sa bata na tinanggap naman ito. Kamusta ka na? Eto po, okay lang, Kuya Adrian. Ikaw po ba? Tanong nito bago gumuhit ang pagtatampo sa mukha niya nang muli niyang maalalang nakaraan. Kamusta na po kayo ng asawa niyo ngayon? Nang dahil sa tanong ni Cindy ay hindi napigilan ni Adrian ng pangiti na lang bago niya kinurot ang pisngi ng batang kaharap niya. Ikaw, nanguhuli ka lang kung may asawa na nga ba ako? Wala ano? Natatawa niyang sambit na ikinanguso na lang ng batang kaharap. Huwag ka mag-alala dahil wala pa akong asawa, okay? At kung meron man, ikaw ang una makakaalam nun. Sinungaling ka. Sabi ni Mommy meron. Saad ni Cindy. Walang iba nagawa si Adrian kung hindi ang matigilan bago siya nagdesisyong huminga ng malalim at agad ang bumaling kay Mau na hanggang ngayon ay animong hindi pa rin makalapit sa direksyon nila. Hindi kalaunan ay silang dalawa na ni Cindy ang lumapit kay Mau na ikinapula lang ng mukha nito. Kamusta ka na, Mau? Okay lang. Unti-unting bumaba ang titig ni Adrian sa kanya hanggang sa nanatili ang mga mata niya sa braso ni Mau. Napansin naman ni Mau ang titig ni Adrian doon kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang itago iyon sa braso niya nang humahalukip-kip siya. Kaya naman muling bumaling ng tingin si Adrian sa mukha niya. Sinasaktan ka ba niya? Tanong ni Adrian. Hindi alam ni Mau kung paano siyang sasagot kaya naman wala siyang ibang nagawa pa kung hindi ang magbaba ng tingin dito. May gusto pa sanang itanong si Adrian. Ngunit hindi niya na nagawang itanong sa babae ang lahat ng katanungang gumugulo sa isip niya ngayon nang magsimula ng event sa loob. Pagka-uwi sa bahay na binili niya ay hindi niya alam kung anong uunahin niya. Ang laptop ba o ang mga papeles na kailangan niyang pirmahan? Hindi niya alam kung bakit pero tila nakaramdam siya ng kutob sa nakita niyang pasakay Mau kanina. At sa paraan ng pagbaba ng tingin nito sa kanya kanina nang tinanong niya ito. Sinasaktan ba talaga siya ng nobyo niya? Ang hayop na yun. Angin niya bago siya nagdesisyong buhayin ang laptop niya at agad na nga nag-research tungkol sa kumpanya ni Mau at sa lalaking naging nobyo nito.
Doon na nga lumabas lahat ng reports na nakita niya na muntik na nga bumagsak ang kumpanya ni Mao at muntik na nga itong makulong noon. Hindi na rin naman siya nagtaka pa kung iyon ngang talagang dahilan sa kung bakit biglaan na lang kung magdesisyon si Mao noong mga panahong yon. Kung mahal ngang talaga nilang isa't isa, bakit siya papayag na makipagrelasyon sa lalaking yon? Unless may tinatago siya. Hindi kalaunan na nagdesisyon siyang halugugin lahat ng files na may kinalaman sa nobyo ngayon ni Mao. Doon niya nakita na may kakaiba nga sa ginawa nitong pag-invest sa kumpanya noon ni Mao. Dahil nga sa may alam siya sa mga assets at negosyo, hindi rin naman siya nagdalawang isipan na mag-dive para lang makakuha ng panibagong impormasyon tungkol sa lalaking yon. Kinailangan niya pang manghack ng account sa kumpanya ni Mao para lang malaman niya ang totoo na si Samuel ngang talagang dahilan sa kung bakit tuluyang nalugi at nawala lahat ng assets sa kumpanya ni Mao noon. Ano to? Mahinang tanong ni Mao sa kanya nang sandaling ilapag ni Adrian sa harap ng mesa niya ang USB na naglalaman ng lahat ng ebidensyang nahanap niya kay Samuel. Anong ibig sabihin nito? I-present mo yan bilang ebidensya kung magpapatong ka ng kaso sa nobyo mo. Sagot ni Adrian bago siya tumikim at nag-iwas ang tingin sa dalaga. Huwag kang mag-alala dahil nilagay ko na dyan lahat ng kailangan mo para lang makapagsampa ka ng kaso sa lalaking yan. Lahat ng mga assets na nawala sa'yo, lahat ng yun, siya mismo ang dahilan kung bakit nawala lahat sa'yo. Matibay ang lahat ng ebidensyang naririyan, kaya alam kong mananalo ka sa trials. Paano at saan mo nakuha lahat ng to, Adrian? Tanong ni Mao na hindi niya naman kinibo nung una. Inabot pa ng ilang minuto bago siya bumuntong hininga at sumagot sa katanungan ni Mao sa kanya. Hindi na importante ang tungkol sa bagay na yan. Ang importante na lang ngayon ay kung anong susunod mong hakbang para lang maipakulong ang hayop na yan. Sagot niya. Sa tulong ni Adrian nakakuha siya ng isang magaling na abogado. Pagkatapos niya makipaghiwalay kay Samuel ay hindi na siya nagdalawang isip pa na ipadampot ito sa mga pulis. Inabot pa ng ilang oras ang pagdakip sa kanya hanggang sa tuluyan na nga siyang nadampot ng mga ito. Sa Adrian ang kasakasama niya sa lahat, lalo na nang magsampa siya ng kaso rito at nang sandaling manalo siya pagkatapos lang ng ilang buwan at sa kabi-kabilang trials na dinaluhan niya. Nang dahil sa nangyari, muli silang nagkalapit ni Adrian ng loob hanggang sa tuluyan na nga siyang niligawan ulit ni Adrian. Mag-out of town tayo, Mommy? Tanong ni Cindy nang muli niya makasama sa isang kotse si Edmar na ngayon ay animong eretadong-eretado na sa boses niya, hindi tulad nun. Saan tayo pupunta? Alam mo, Cindy, ang ingay mo. Angil ni Edmar dahilan upang matawa si Adrian na abala sa pagmamaneho at si Mao na ngayon ay nakaupo sa front seat katabi ng nobya niya. Kung pinsan lang talaga kita, baka kanina pa kitang tinadyakan dyan. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Parang kailan lang tuwang-tuwa ka sa tuwing nagdadadaldal ako Sagot pabalik ni Cindy sa kanya dahilan upang mas lalo lamang sumamang mukha ni Edmar. Porket yumaman ka lang, ganyan ka na. Baka nakakalimutan mong mas mayaman pa rin kaming dalawa ni Mommy kumpara sa inyong dalawa ng tito mo. Tito mo? Angel ni Adrian, dahilan upang mapuno ang kotse nila ng tawanan. Unti-unting namunot ang noo ni Adrian nang maalala niyang parking lot ng resort na tinuro ni Mao sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba muling bumalik sa alaala niyang lahat ng nangyari sa resort na yon nang muli siyang makabalik sa lugar na to. Ito ang paborito kong resort noon. Dito ako madalas nag-a-unwind bago pa man kita na ipanganak, Cindy. Kwento ni Mao na mas lalong ikinarapido ng puso ni Adrian sa labis na kaba. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o ano. Coincidence ba ito? Dahil kung oo, sadyang mapaglaro lang siguro ang tadhana kung ganon. Teka, itong paborito mong resort? Gulat naman na tanong ni Adrian bago sila pumasok sa kwartong yon. Pinanood nila na magmadali ang dalawang bata sa pagpapalit ng damit bago sila nagdesisyong magtungo sa veranda kung saan may nangyari sa kanila noong gabing yon. Oo, ang ganda diba? Tanong ni Mao bago bumaling sa nobyo niya. Bakit mo na itanong? First time mo ba rito? No. Natatawa niyang sagot bago malungkot ng ngumiti. Dito ako nagtatrabaho nun. 5 taon pagkatapos mo akong makitang nagtinda ng lobo sa parke. Natanggal lang ako noon ang dahil sa isang pagkakamali. Dagdag pa niya bago siya napangiti
At agad na ikinwento kay Mawang tungkol sa babaeng niligtas niya lang noon na may balak na magpakalunod sa pool na nililinis niya. Doon ay tila ba unti-unting nanlaki ang mga mata ni Mau. Dahil halos lahat ng description ni Adrian sa kwento niya ay tugmang-tugma sa nangyari sa kanilang dalawa ng lalaking yon. Posible nga bang si Adrian at ang ama ng anak niya ngayon ay iisa lang? Sana okay lang siya kung nasan man siya ngayon. Hindi ko man lang nakuha ang pangalan niya. Para man lang personal ako makahingi ng tawad sa ginawa ko sa kanya. Dagdag pa ni Adrian, bago malungkot ng ngumiti, nang muling maalala na may nangyari nga pala sa kanila ng babaeng yon. Bakit ka pahihingi ng tawad kung hindi dahil sa'yo? Wala sa akin si Cindy ngayon. Makahulog ang saad ni Mau. Dahil lalo pang kunot noong bumaling ng tingin si Adrian sa kanya na ikinangiti niya naman. Matagal kitang hinanap, Adrian. Matagal ka naming hinanap ng anak natin. Dagdag pa niya. Hindi naman kaagad rumihistro sa isip ni Adrian ang sinabi niya, kaya naman bahagya pa siyang nag-angat ng kilay. Hindi kalaunan ay unti-unting namilog ang mga mata ni Adrian sa pagkabigla sa nalaman. Kaya naman hindi na rin nagtaka pa si Mau nang sandaling yakapin siya ng mahigpit ni Adrian. Ikaw ang babaeng yun, Mau? Utal niyang tanaw na naluluhang tinanguan naman ni Mau. Ikaw? Ibig pang sabihin nun, anak mo si Cindy, Adrian. Aniya na mas lalong ikinaiyak naman ni Adrian. Nang mga oras na yon ay wala nang ibang nagawa si Adrian kung hindi ang nagmamadaling nagtungo sa poolside kung nasaan si Edmar at ang anak niya. Hindi na rin naman siya nagdalawang isipan na lumapit kay Cindy at yakapin ito ng mahigpit na bahagya pa nitong ikinagulat. Tito Aid! I love you, Cindy. I love you. Mahina niyang saad dahilan upang mapaluhan na lang si Mau sa gilid nila. Nang matapos silang huminahon at saka lang nagdesisyon ng dalawa na umamin kay Cindy. Nung una ay nabigla pa ito ngunit hindi kalaunan ay unti-unti na ring rumihistro sa isip niya na si Adrian ngang talaga ang tunay niyang ama na matagal niya na ring hinihiling nung una pa man. Alam niyo po ba kung anong hinihiling ko nung 5th birthday ko, Mommy, Dad? Tanong niya sa dalawa nang sandaling mag-usap sila. Hiniling ko na sana makita ko ng daddy ko. Nung nakita ko si daddy na nagbebenta ng lobo nung araw na yon, hindi na ako nagdalawang isipan na lumapit sa kanya. Alam ko at sigurado na ako dahil alam kong hindi kailanman nagkamali si God sa lahat ng hiniling ko sa kanya. Dagdag pa niya. Wala namang iba nagawa si Adrian kung hindi ang hilahin din si Edmar palapit sa kanya. At nang sa ganon, ay mayakap niya rin ang mahigpit ang pamilyang hiniling niya rin sa Diyos Ama noong araw na yon. Ipinapangako kung babawi ako. Hindi ko talaga pababayaan ang pamilyang ibinigay niya sa akin kahit na anong mangyari. Aniya bago siya bumaling kay Mau at humalik sa sentido nito na ikinangiti niya na lang. Thank you for bringing Cindy. Thank you for making me a father, Mau. Dagdag pa niya na mas lalong ikinahigpit ng yakap ni Mau sa kanya. Hindi kalaunan na tuluyan na sila nagpakasal. Hindi man naging magandang umpisa nila at kahit na naging aksidente ang lahat para sa kanila, hindi rin naman sila masasabing pinagsisisihan nila ang lahat ng iyon dahil kung hindi dahil sa lahat ng nangyari, wala sila sa bisig ng isa't isa ngayon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Alam niyo po ba na wala akong daddy?